pag-order ng darak o ipa, at pag-deliver nito sa Shopee. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na to ay kukuha tayo ng darak at ipa sa Molinuhan para ibenta. Tara, simulan na natin yan. Isang araw ay may umorder ulit sa akin na estudyante from Mapua University at nagtanong kung meron daw ba akong durog na ipa. Nag-send siya ng picture ng hinahanap niya at ang sabi ko ay meron kami niyan at pwede ko yan ma-deliver. Sa mga hindi pa nakakaalam, estudyante na nagtatanong ngayon ay umorder na sa akin dati ng kusot briquette para sa kanilang research. Gagamitin daw nila yung kusot briquette para malaman kung gaano kainit at katagal ang baga ng nasabing customized na briquette. Kakatuwa lang dahil bumalik sa akin si customer para umorder pa ulit ng isa pang item. Anyway, agad-agad naman ay kinuha natin ang sako at karetela para kumuha ng darak o ipa. Medyo malapit lang ang Molinuhan dito sa amin, kaya lalakarin lang natin ito para makapunta doon. Wala pang 3 minuto ay andito na tayo sa ating sadya. Welcome po pala sa Domingo Pelejera Rice Mill. Matagal na itong gilingan ng palay o Molinuhan dito. Siguro ay elementary pa lamang ako ay operating na itong Molinuhan. Ang sadya nga pala natin dito is bibili tayo ng rice bran sa Ingles o sa Tagalog ay ipa o darak. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong ipa na ito ay madalas ihalo sa pagkain ng baboy. Dahil sa mahal ang commercial feed sa baboy ay hinahaluan ito para na rin dumami at matagal maubos ang commercial feeds. Masustansya naman po yung ipa, kaya ox na ox yan para tumaba ang mga baboy. Anyway, ito po pala ang itsura ng isang Molinuhan. Makikita nyo yung kamada ng mga sako. Tingin ko ang ibang mga laman yan ay bigas, palay at ipa. Ito naman ho yung makina para sa Molinuhan. Dito po natin dinudurog yung mga palay para ma-convert ang bigas sa ipa. Sinalok na ni Kuya yung ipa sa sako. Ganyan ang itsura ng darak kapag nagiling na. Pinong-pino siya at malikabok. Matapos masalinan ang dala nating 2 sako ay nagbayad na tayo sa may-ari. Isinaayos ang mga sako at lumalga na tayo pauwi ng bahay. Nang makarating na ako sa bahay ay agad-agad na natin tinimbang ang binili natin. Sakto sa 20 kilogram ang timbang. Walang labis at walang kulang. Pinagisa na natin sa isang sako ang lahat ng binili natin. Akala ko kasi need ng 2 sako para mapunan ang 20 kilogram. Nung okay na, ay tinalian na natin ito gamit ang straw. Punas-punas muna para maalis ang mancha na nakakapit. At pagkatapos nila ay pinackaging tape na natin para walang kawala ang ipa o darak. Babalutin ko na sana ng bubble wrap ang sako. Kaya lang ay inabutan ako ng ulan ng mga oras na iyon. Kaya naman ay napagdesisyonan ko na sa loob na lang ng bahay ko gawin iyon. Sa pagpapackaging nga pala nito ay sinisiguro ko na lahat ng parte ay mababalutan. Hindi naman ito babasagin kaya hindi ito magastos sa bubble wrap. Kumpara sa charcoal briquette na kailangan maraming bubble wrap para hindi masira. Nung ayos na ay pinrepare natin ang thermal printer. At nung okay na ang lahat ay sasaka natin na ipinirent ang resibo. Agad-agad naman ay dinikit ko na ito sa sako. So ayan, ready na ito for pick up. Kinabukasan ay pinick up na ni Kuya Rider yung parcel. Maulan noon at that time. Kaya sumilong muna siya ng ilang mga minuto. Nung umina na ang ulan ay agad-agad niya na itong kinargang parcel. Sige, salamat din. At dineliver ito sa sorting area sa Kasiguran, Sorsogon. So ayan, ay padala na natin ng maayos ang order ni customer. So hopefully nalaman nyo kung paano ko iyon nagawa. Magmula sa pagpunta ko sa Molinuhan para bumili ng darak. Packaging nito ng maayos at hanggang ito ay may deliver ng safely.
lamang po. Pinikap nga pala ng parcel Saturday. Wala pang 3 araw ay na-receive na ni buyer yung item nung Monday. Lamang po. Nakits ulit tayo next time.